meron ngang ganong klaseng marites dito sa Department of Trade dahil marami rin yung mga diskontento within the official family, no? Within the official family. Ikalawa, yung mga commitment sa mga biyahe ng presidente ay nananatiling MOU, no? Parang memorandum of understanding lang o wala man lang letter of intent, no? So ito ay mahigit $90 billion na, no? To 100 billion yung mga nakuha daw sa trips. So usually ang pumipirma diyan yung DTI secretary, no? At saka yung presidente, no? Yan yung pumipirma diyan sa mga MOU na yan. Pero kung walang papasok diyan, kwan lang yan, mga papel lang, no? Parang mga promisa lang yan ni Michael, no? Yan yung pero kaya yun yung mangyayari kung hindi yan siyempre pinag-uusapan natin yan dati, comparative advantage. Bakit naman papasok sa atin kung kulang tayo sa infrastructure, napakakulang ng ating source of energy na halimbawa kinakailangan sa manufacturing, napakamahal pa at napakataas ng corruption, etc. etc. So usually yan ang dahil. So diskontento dahil hindi pa pumapasok yung MOU. Pero yung iba naman sinasabi, baka bigyan pa natin ng tsansa dahil nagsisimula na mag-trickle down, mag-trickle inside the economy yung mga MOU na yan, no? Baka prematurely natanggalin natin yung isa sa mga responsable diyan sa mga investment, yung DTI. So may ganung klaseng debate within the decision maker sa Malacanang, no? Pero they have to resolve that sooner than soonest. Than late.